Kalma na sumagot si On, isa lang akong iskolar na nagtuturo sa iyo kung paano humawak ng espada. Tinanong ng kalaban, tinutukoy mo bang iniinsulto mo ako? Ipinaliwanag ni On na hindi ito isang pang-iinsulto, kumpara sa kung paano siya mismo iniinsulto ng iba pang mga mandirigmang humahawak ng espada. Muling tumayo ang disipulo at idineklara na hindi na siya magpaparaya pa, at kung sakaling matalo, huwag sisihin si On. Sa tingin mo ba ay nanalo ako dahil lang sa iyong pagpaparaya? Tanong ni On sa kalmadong boses. Idinagdag na kahit hindi siya isang eksperto sa espada, kaya niyang sanayin ang isang bulok na mandirigma tulad ng kalaban niya. Sinabi ni On na huwag mag-alala at ipagpatuloy lamang ang laban. Nanggigigil sa galit ang kalaban at nagsimulang muli ng kanyang pag-atake. Hindi pinakita ni On na nag-e-effort siya, madali niyang nasalag ang atake sa pamamagitan ng simpleng pagbabago ng posisyon ng kanyang espada. Habang sumisigaw ang estudyante mula sa hirap, napansin ni On na maaaring hindi nga siya isang bulok na mandirigma kundi isang batang seryoso sa pag-aaral ng sining ng espada. Ngunit may kritikal na kahinaan siya, hindi niya alam kung paano ipalabas ang daloy ng enerhiya. Ang kanyang galaw ay tila mekanikal na pagsunod lang sa mga teknik na natutunan niya. Patuloy sa pag-atake si Jin, ngunit ni minsan ay hindi nakita ni On na nahirapan ito kahit isang saglit. Hindi na kailangan ni On na aktibong harangan ang mga hampas ni Jin. Sinimulan ni On na ipaliwanag ang problema, maganda ang kanyang tindig, pero walang daloy ng enerhiya. Sinabi niya na may potensyal si Jin, pero mahihirapan siyang manatili bilang isang opisyal na disipulo. Dagdag pa ni On, mayroon siyang kakaibang bagay, isang bagay na tanging sa kanya lang. Doon na napagtanto ni Jin na oras na para tanggapin ang kanyang kahinaan kumpara kay On. Pero sinubukan pa rin niyang patunayan na hindi siya magpapatalo, at itinuro ang espada kay On. Ngumiti si On at sinabing, isa kang kahangahangang tao na hindi pumapayag na maliitin o hamakin ng iba. Kahit lasing, hindi niya maitanggi ang mga salitang yun. Napagtanto niya na ang dahilan ng kanyang pag-inom at pakikisalamuha sa mga babae ay upang protektahan ang kanyang dangal, ngunit ito rin ang naging dahilan ng kanyang paghihirap. Sa pag-alam nito, naglagay siya ng mas malaking lakas sa kanyang espada. Naramdaman ni On na sinusubukan ni Jin na tapusin ang labanan sa isang matinding suntok, kaya't nagdesisyon din siyang magpursige ng higit. Nang may kumpiyansang titig, pinanood ni On ang kalaban na papalapit. Ang kalaban pala ay si Jin, ang pangunahing disipulo ng pamilya Murang, na sabik na muling makuha ang kanyang dangal bilang pinuno ng mga disipulo. Sigurado siya na ibinuhos niya ang lahat sa kanyang pinakamagaling na teknik, ngunit muli, ang kanyang atake ay nagmintis at natapos siyang nakaupo sa likod ni On. Muling ipinaliwanag ni On ang mga alituntunin ng paghawak ng espada, ngunit si Jin ay hawak na ngayon ang isang sirang espada. Narinig niya ang mga salitang binitiwan ni On, may potensyal ka, kaya dapat kang tumigil sa pag-inom at matutong kontrolin ang iyong mga iniisip. Kung ayaw mong maging alipin, dapat kang maging isang ganap na maestro. Naramdaman ni On na maaaring nailabas niya ang kanyang galit sa maling tao, kahit pa karapat-dapat ang kalaban na iyon sa pangaral. Sinabi niya ito sa iba, kahit siya mismo ay hindi palaging kayang kontrolin ang kanyang mga iniisip. Habang pinagninilayan ang kanyang mga sinabi, nagdesisyon si On na umalis. Nang bumaba na ang araw, hawak pa rin ng dakilang disipulo ang sirang espada, iniisip na ang kanyang teknik ay matagumpay at mas perpekto kaysa dati, pero hindi pa rin niya maintindihan ang lahat. Ipinakita ng iskolar ang sining ng pag-fencing gamit ang isang kahoy na espada laban sa pinakamagaling na teknik ng kanyang kalaban. Napagtanto ni Jin na ang teknik na ito ay hindi bahagi ng mana ng pamilya Morang, ngunit tila ito'y mas nauukol sa kanya kaysa sa kahit sino pa, na parang ito'y sarili niyang espada, sarili niyang daloy, isang bagay na tunay na likas sa kanya. Ang mga salitang ito ay tila tumama sa kanyang puso, kung ayaw kong maging alipin, dapat akong maging isang ganap na maestro. Dumating ang umaga, at nang lumabas si Jin, naramdaman niya ang sariwang hangin. Narinig niya ang kakaibang tunog mula sa malapit mga tunog ng pagsasanay. Naisip niya kung sino ang nagdesisyong magsanay ng maaga sa bulwagan. Bilang pinuno, natuwa siya na may mga mag-aaral na nagsisimula ng pagsasanay sa umaga. Kaya nag-usisa siya kung sino ang nagsasanay ngayon. Paglingon niya sa likod ng isang sulok, na sorpresa siya sa kanyang nakita. Ang dakilang disipulo ay pinahuhusay ang kanyang mga hampas matapos ang aral na itinuro ng iskolar sa kanya. Seryosong tao, naisip ng pinuno habang tinitingnan ng maingat na mga galaw nito. Nang kinupkop ng pamilya Morang si Jin, wala siyang pagmamay-ari,
kahit ang pangalan na Jean Morang ay ibinigay lamang sa kanya ng pinuno ng pamilya. Lahat ng meron siya ay pag-aari ng iba. Sinikap niyang umangat at makuha ang titulong dakilang disipulo ng pamilya, pero palaging may bakante sa kanyang puso. Marahil ito ang dahilan kung bakit siya sumuko matapos matalo ng karangalan sa isang duelo laban sa dakilang disipulo ng pamilyang Bakal. Dumaan sa kapeitan ng pagkatalo ang pinuno ng pamilya at natalo ang pamilyang Bakal sa muling duelo. Samantala, hindi nagtagumpay si Jean at patuloy na naghahanap ng paraan para makawala sa kanyang kalagayan, ngunit nanatili siyang nakulong sa isang kahungkagan. Subalit kahapon, pinalaya siya ng iskolar mula sa kanyang bitag. Ngayon, tiwala na si Jean na maaari niyang makamit ang kanyang sariling mga layunin. Pinanood ng pinuno habang pinapahusay ni Jean ang kanyang kasanayan. Dati, isa siyang batang sumusunod lang sa itinakdang landas ng espada, ngunit ngayon, pinapahagis niya ang espada sa isang paraan na hindi niya kailanman naisip dati. Bagamat magaspang pa ang kanyang teknik, tila buhay ang dulo ng espada. Walang ideya ang pinuno kung ano ang naging sanhi ng pagbabago, pero naunawaan niya na sa wakas ay inamin ng dakilang disipulo ang kanyang pagkakamali at iyon ay nagbigay tuwa sa kanya. Tila ang panahon ng paglalakbay ni Jean ay hindi nasayang, at ngayon, malalaman ng buong mundo na ang pamilyang Morang ay hindi lang may isa kundi dalawa ng Tangchun unang espada. Habang nag-iisip ang pinuno, kinokolekta ng iskolar ang kanyang mga aklat. Biglang narinig niya ang pagdating ng isang tao sa pintuan. "Gising na po ba kayo, Ginoo?" tanong ng boses. Binuksan ng iskolar ang pinto at nakita ang dakilang disipulo. Yumuko si Jean at humingi ng tawad sa abala at sa pagdating ng maaga. Tinanong ng iskolar kung ano ang dahilan ng pagbisita, at humingi ng paumanhin ng dakilang disipulo para sa kanyang kawalang galang noong nakaraang gabi. Nagpasalamat si Jean sa iskolar sa paggising sa kanyang diwa, ngunit higit sa lahat, sa aral na itinuro sa kanya. Pagkatapos, tinanong ni Jean ang iskolar kung ano ang dahilan ng kanyang pagbisita sa pamilyang Morang. Sinagot ng iskolar na nais lang niyang dalawin ang pinuno ng pamilya, pero mukhang abala ito kaya't panahon na para umalis. Nagtanong ang dakilang disipulo kung kilala ba nila ang isa't isa, ngunit sumagot ang iskolar na marami na siyang narinig na mga kwento tungkol sa pamilyang Morang kaya siya pumunta. Naisip ni Jean at nangako na gagawin ang kanyang makakaya upang ayusin ang pagkikita nila ng pinuno, kahit sinabi ng iskolar na wala siyang partikular na dahilan para sa naturang pagpupulong. Nagyuko ng kamay si Jean bilang tanda ng paggalang kay An. Tinanong ni Jean kung paano magiging kumpiyansa ang kanilang pamilya kung hindi sila nagbibigay pansin sa kanilang mga bisita, at nakiusap na huwag tanggihan ang kanyang alok. Hiniling niyang maghintay ng kaunti at umalis. Ang problemang hindi malutas ng siyentipiko sa loob ng 2 linggo ay tila maaaring masolusyonan dahil sa mga salita ng isa sa mga estudyante. Marahil, ito ang dahilan kung bakit napakahalaga sa mga tao ang pagkakaroon ng koneksyon. Gayunpaman, patuloy pa rin si An na iniisip na hindi siya dapat pumunta rito sa una pa lamang, at ngayon lang niya napagtanto kung gaano kaangal ang kanyang mga iniisip. Nang kilalanin siya ng pamilya Morang, hindi niya alam kung ano ang sasabihin nang makipagkita siya sa pinuno ng pamilya. Di nagtagal, sinalubong siya ng pinuno ng pamilya at pinasalamatan siya sa pagbisita, ipinakilala ang kanyang sarili. Yumuko si An sa pinuno at nagpakilala rin. "Isa ka bang siyentipiko?" tanong ng pinuno. "Oo, tama po yun," sagot ni An. Pagkatapos, nagsimula silang mag-usap tungkol sa hirap ng paghahanda para sa Imperial exam, kung saan sinagot ni An na hindi naman ito masyadong mahirap, na nagdulot ng ngiti sa mukha ng pinuno. Sa kabuuan, hindi masyadong umuusad ang kanilang pag-uusap at unti-unting nagiging awkward ang sitwasyon. Ayaw ni An maging maingay, pero ang pananahimik ay kasing hirap para sa kanya. Bigla na lang tinanong ng pinuno kung ano ang nagdala sa kanya sa kanilang pamilya. "Dumaan lang ako, ngunit dahil napakakilala ng pangalan ng pamilya Morang, napagdesisyonan kong huminto at bumati," sagot ni An. Nagpasalamat ang pinuno kay An sa kanyang pagbisita. Pagkatapos, humarap ang pinuno sa tagapamahala at iniutos na samahan ang bisita palabas. Makalipas ang ilang oras, nakatayo na sila sa kalsada at nagpaalam ang siyentipiko sa dakilang disipulo. Humingi ng paumanhin si Jean at sinabi ni An na ayos lang naman ang lahat. Maikli ang pag-uusap at naramdaman ng estudyante na may mali. Ang unang espada ng pamilya Morang ay eksaktong katulad ng naisip ng siyentipiko at tila ito ang pangunahing dahilan ng kanyang pagbisita. Ang pinuno ay nasa tuktok ng isang kilalang pamilya,
habang si On ay isang simpleng iskolar lamang na walang anuman. Napagtanto ni On na hindi niya maaaring ipilit ang kanyang kagustuhan sa iba, at naisip na mas mabuting umalis na pagkatapos magpaalam. Sa puntong ito, hiniling ng dakilang disipulo sa iskolar na bumalik muli sa kanila, na kung maaari bumisita muli. Sumagot si On na tiyak siyang babalik kung may pagkakataon, pero hindi natuwa ang dakilang disipulo sa sagot na iyon at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito, na dapat bumalik si On anuman ang mangyari. Tumawa ang siyentipiko at tinanong, "Ikaw ba si Jean Morang?" Sumagot si Jean, "Oo." Sinabi ng siyentipiko, "Kung muli akong makapunta sa probinsyang ito, tiyak na hihinto ako at bibisitahin kita." Ang mga salitang ito ay nagbigay ngiti kay Jean. Sa mga oras na iyon, umaakyat na si On sa karwahe patungong lungsod ng Cayon, at sinabi ni Jean na ingatan ang sarili hanggang sa muli nilang pagkikita. Nagpasalamat si On, at umalis na ang karwahe. Habang nakatira sa Forbidden City, kaunti lamang ang alam ni On tungkol sa mga nangyayari sa mundo. Napag-isip-isip niya na ang 2 linggong inilagi niya sa pamilyang Morang ay naging makahulugan. Sumilip siya sa bintana ng karwahe at nakita si Jean na kamakaway ng palm. Sa totoo lang, mabait naman siya, kahit ang unang impresyon niya kay Jean ay hindi maganda. Alam ni On na anumang tao ay maaaring magkamali sa maikling panahon, at tinanong niya ang sarili kung saan naman siya pupunta ngayon. Si Jean, na pinanunood ang karwahe habang papalayo, ay naisip rin na kung naipaliwanag lang niya ang lahat sa pinuno, hindi basta-basta pinaalis si On. Naramdaman niya ang kahihiyan sa pagtindig ng mayabang sa harap ng kanyang lolo. Wala siyang ibang magawa dahil si On ay nagtatago ng kanyang tunay na pagkatao, at noong una, inisip niyang isa itong kaawa-awang scholar. Ngayon napagtanto ni Jean na kung hindi siya disipulo ng pamilya Morang, maaaring maglilingkod siya kay On bilang kanyang guro. Sa sandaling yun, tumakbo si Sang habang sumisigaw ng "Kuya," tinatawag ang dakilang disipulo. Hinahanap siya ni Sang, at nang makalapit, sinabi niyang alam niya na naroon ito. Dumating siya upang magdala ng mensahe mula sa kanilang lolo na nagsabing dapat ay umuwi na si Jean, kaya't hinanap niya ito. Nag-alala si Sang kung maayos lamang si Jean, at napansin niyang patuloy itong napabuntong hininga, kaya't tinanong kung may bumabagabag sa kanya. Sinabi ni Jean na ayos lang siya, ngunit sa katunayan, malinaw na may gumugulo sa kanya. Ito ay dahil umalis ang isang taong tulad ni On sa kanila. Napagpasyahan niyang ikwento kay Sang ang nangyari kagabi at sinabi sa kanya ang buong kwento. Naisip din ni Jean na maaaring makipag-ugnayan si Lolo kay On, ngunit nag-alinlangan siya. Sa isip ni Sang, paulit-ulit niyang inalala ang pangalan na Wang Yun, at tinanong si Jean kung kilala niya si On. Pagkarinig nito, sinabi ni Sang na araw-araw pumupunta si On sa kanilang lugar ng pagsasanay at nanunood sa iba habang nagsasanay. Tinatawag niya ang sarili niyang isang iskolar, ngunit tila may hilig siya sa mga espada. Pabulong na idinagdag ni Sang sa kanyang kapatid na ipinangako ni On na ipapakita sa kanya ang kanyang teknik sa espada kahapon. Nang dumating siya kinabukasan sa gym, wala na si On, at inisip ni Sang na mabait siyang tao. Naging malinaw kay Jean kung ano ang nangyari. Tinanong muli ni Sang ang kanyang kapatid, talaga bang napakagaling ni On? Agad siyang sumagot ng walang pag-aalinlangan, oo, siya ay napakagaling. Nagtaka si Sang kung bakit nanahimik si On nang siya ay pinahiya, at ipinaliwanag ni Jean na ang mga dakilang tao ay kadalasang hindi hinuhugot ang kanilang espada nang walang dahilan. Sinabi niya na ang responsibilidad ng isang mandirigma ay kasing bigat ng mundo. Tinanong ni Jean kung sino ang mga baguhang estudyante na naging bastos sa siyentipiko. Matapos malaman ito, napag-alaman na kinagabihan, hindi alam ng mga estudyante kung saan sila pupunta matapos silang sermonan ng dakilang disipulo. Kinabukasan, patuloy na nagsanay si Jean ng masigasig na lubos na motibado. Napansin ng pinuno ng pamilya na ang galaw ng dulo ng kanyang espada ay lalong humuhusay araw-araw. Ngayon, kakaunti na lamang ang maituturo sa kanya. Napagtanto rin ng pinuno na hindi na kailangan ni Jean ng sinuman upang mahanap ang kanyang sariling landas sa espada. Napansin ng pinuno na tila seryosong iniisip ni Jean ang isang bagay. Naalala niyang mula nang tumindi ang mga pandaman ng disipulo, hindi dapat siya ginugulo, kaya't nagpasya siyang umalis. Ngunit halos hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang isang napakagandang tunog ng espada na tumataga sa hangin sa kamay ng kanyang disipulo. Agad na nakuha nito ang kanyang atensyon, kaya't mabilis siyang lumingon. Nakita niya ang kahangahangang sining ng pag-eespadahan. Sa sandaling yun, iniisip ni Jean kung tama bang inuulit niya ang mga galaw.
Bigla namang dumating ang kanyang lolo sa likuran niya. Bumati si Jin at yumuko, tinanong kung maayos lamang si lolo. Lumapit ang pinuno at inilagay ang kanyang mga kamay sa balikat ni Jin, at tinanong kung sino ang nagturo sa kanya ng ganitong sining ng espada. Nakaramdam ng kaba si Jin at hindi niya alam kung ano ang isasagot. Lumuhad siya sa harap ng pinuno ng pamilya at inamin na nagkamali siya ng hindi mapapatawad. Sa katunayan, sinusubukan lang kopyahin ni Jin ang teknik sa espada na ipinakita sa kanya ni Sang, at hindi niya inasahang makikita ito ng kanyang lolo. Muling tinanong ng pinuno ng pamilya, sa malakas na boses, kung sino ang nagturo sa kanya nito. Sa isang pamilya ng martial arts, ang pag-aaral ng espada mula sa iba ay itinuturing na pagtataksil. Nakikita ang galit ng kanyang lolo, tila maaaring patalsikin si Jin mula sa pamilya. Nakaluhod pa rin, ipinaliwanag ni Jin na natutunan niya ang teknik mula kay Sir On, na nanatili sa kanilang tirahan ilang araw na ang nakakaraan. Ngunit hindi man lang alam ng pinuno ng pamilya na tumira si On sa kanilang lugar. Patuloy na ipinaliwanag ni Jin na si Sir On ay tinatawag ang sarili niyang isang iskolar, ngunit tila isa siyang kahangahangang panday. Naalala ng pinuno na isa nga sa kanilang mga bisita ay isang siyentipiko, at agad niyang naintindihan kung sino ang tinutukoy ni Jin. Agad na tinanong ng pinuno kung nasaan si On ngayon at kung saan siya pumunta. Ipinaliwanag ni Jin na inihatid si On patungong lungsod ng Caen, ngunit hindi niya alam kung saan na siya sumunod na nagtungo. Naisip ng pinuno kung paano masusundan si On, at iniutos na tawagin agad ang pangunahing Katie wala. Ngunit bigla niyang sinabi na hindi na yun mahalaga, siya na mismo ang pupunta. Natakot si Jin na sisihin siya ng kanyang lolo sa pag-aaral ng teknik, kaya't humiling na siya na lang ang sisihin. Dagdag pa ni Jin na ipinakita lang ni On ang kanyang teknik sa espada. Huminga ng malalim ang lolo at sinabi kay Jin na tumayo na at ipinaliwanag na nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Sinabi ng lolo na ang dahilan kung bakit gusto niyang hanapin si On ay mahalaga, at hindi ito tungkol sa paghahabla laban sa kanya. Nagpatuloy si Jin, "Lolo, sino ba talaga ang taong yon?" Tinanong ng pinuno, marahil siya ang Asher Swordmaster, ngunit dahil sa edad at nakaraan ni On, nagduda siya. Sinabi ng pinuno kay Jin na marahil ay disipulo si On ng isa sa kanyang mga kakilala na matagal na niyang hinahanap. Hindi man lang inakala ng pinuno na may isang tao na tulad ni On na nakaupo sa harap nila. Dagdag pa, hindi pa nila siya pinarangalan ng sapat, kaya't naisip ng pinuno na maaaring hindi maganda ang naging unang impresyon ni On sa kanilang pamilya. Hindi pa nakita ni Jin ang ganitong reaksyon mula sa kanyang lolo, at lalo pang lumaki ang misteryo tungkol sa kung sino talaga si Sir On. Muli, inutusan ng pinuno si Jin na tumayo at ipinaliwanag na may mahalagang bagay na kailangan niyang malaman. Nagsimula ng maghanap ang pamilya Mang para sa isang iskolar, at personal na nag-inspeksyon si Dan sa Caen City kasama ang iba pang disipulo. Ngunit ang tanging natuklasan nila ay si On, na nanatili lamang sa kang ng isang araw, at umalis na ng lungsod ng maaga kinabukasan. Sa kabila ng mga pangako ni Jin, kinailangan na nilang bumalik. Napagtanto ni Morang na sumuko na siya sa paghahanap ng disipulo ng Asher Dragon Swordmaster. Samantala, patuloy na naglakbay si On, hindi tiyak kung nasaan na siya o kung tama ba ang kanyang tinatahak na daan papuntang Hangzhou.